Ayan, idadyak na natin ang sasakyan para mapalitan natin yung problema ng kanyang tukod. Matanda na kasi. Dahil sa katandaan lumalabas na yung arthritis. Kaya tatanggalin natin yung sanhi ng arthritis nito. Kaya pala, ang sasakyan na ito ay Starex 99 model. Sa tagal na panahon na pabalik-balik sa daan na takbo ng takbo at lakad ng lakad nagkaroon na ng arthritis. Kaya ooperahan natin yan. Tatanggalin natin yung kanyang mga problema. At ayun na nga guys, ginadyak ko na para tumaas yung gulong, para matanggal natin yung gulong. Kunting tsaga lang para hindi na natin dadalhin sa mga shop. Tayo na lang ang gagawa. At ayan guys, na-eject na at lalagyan natin ng stand. Ayan guys, ayan, at ipwinesto ko na itong stand jack natin para matanggal na natin yung jack. Ayan, at tatanggalin ko na yung jack. Kaya pala guys, pag gumamit tayo ng jack, mas maganda itong mga mechanical na to kaysa yung hydraulic. Mas safety tayo dito sa ganitong klaseng jack kasi gear siya, gear type siya. Mas matibay ko kaysa mga hydraulic. Wala kang problemahin sa, kumbaga, yung may fluid pag nag-leak yung fluid bumababa yung jack natin. Hindi katulad yan na pag naitaas mo na steady yan. Ayan guys, tatanggalin na natin itong mga bolt, mga nut ng ating gulong. Dati natin ginagawa to sa dating trabaho natin noon na ako mekaniko. 6 years din akong nag-mekaniko sa Benguet noon, sa La Trinidad din. Ayan guys, paikot-ikot lang hanggang maubos yung preno. At ayan guys, tatanggalin ko na yung gulong para maumpisahan na natin magbaklas. Babaklasin natin yung kanyang tuhod kasi may problema na sa kanyang tuhod, umaalog-alog na. Kaya pala pag tumatakbo ako ng mabilis saka ako magpre-preno magbabibrate yung manubela ko kasi umaalog-alog na pala yung nakahawak sa kanyang tuhod. Ayan guys, yung pala yung bushing dito sa tabi ko, yung bushing yung ipapalit natin sa kanyang tuhod. Guys, tinatanggal na natin yung mga tornilyo niya para matanggal na natin yung tuhod. Ayan, konting karasa lang para maluwagan natin yung mga tornilyo kasi sa ilang taon ba naman na hindi na baklas, siyempre mahigpit na. Ayan guys, aba, sobrang higpit.
Ayan na guys, nandito na tayo sa pagpapancher. Dapat maglalagay tayo ng matka sa kanyang camber para hindi magbuka yung camber niya, para pagbalik natin yung camber pin maibalik natin sa dati, para hindi mag-iba yung putput ng ating gulong. Ayan guys, lagyan ko rin ng tanggalin ko rin yung tornilyo ng shocks para may baba na natin tong tukod niya at makita na natin yung umaalog-alog ng ano ba, yung tinatawag na bushing ba, para mapalitan na natin. Ayan, konting luwag-luwag pa para matanggal na natin. Ayos pa naman tong mga shock nya, okay pa naman, smooth pa naman mag shock, hindi pa
pa naman lumabas yung langis. Ayan guys, at kailangan na natin gumamit ng ratchet para mas mabilis matangkal. Ayan, at kailangan ko ng panguntrang yate para hindi po hinahawakan. Ayan guys, at mapadali natin ang ating trabaho. Ayan guys, ang ratchet natin parang buntot ng kalabaw na kaliwat pa kanan. Ayan na, matatanggal na guys. Ayan na, tanggal na. Ayan na. Ayan na nga guys, andito na tayo. Tatanggalin na natin yung camber pins. Ayan, para may babahan na natin yung tukod. Ayan. Kailangan ng dalawang llabe ang gagamitin natin dito guys sa camber pin para mapwersa natin. Kasi masyadong mahigpit ang bolt nito. Ayan. Nalawagan na guys. Natatanggal na yung nut. Natanggalin na natin yung camber pin. Ayan na guys, natanggal ko na nga yung camber pin. Naibaba na natin itong tukod. Ayan pala ang tama. Yung bossing ng kanyang tukod sira na. Kalaan mo ba naman kasi yung mahigit 20 years nang tumatakbo ngayon lang magpapalit ng bossing. Ayan guys, talagang matagal din yung original na pyesa ng sasakyan. Abutin din ng taon bago magpalit. Ayan guys, yung bushing nyo. Yan ang ipapalit natin. Tingnan natin yung bushing nya. Talagang durog na ang kanyang goma. Kaya talagang palitin na talaga. Ayan guys, at natanggal ko na yung bakal sa gitna para mas madali natin tanggalin yung sa bushing mismo. Ayan, yung pinaka-housing ng bushing. Ayan, at kunting puncher lang ulit para mayupi natin yung bakal ba, para madaling pukpukin at matanggal. Ayan. Sa ganitong trabaho guys, tiis-tiis lang. Kunting tiyaga lang para kahit pa paano hindi na tayo gagastos ng labor. Tayo na mismo ang gagawa kung alam naman natin. Kaya advice ko lang sa mga mayroong sasakyan, mapabago man o luma, i-try nating pag-aralan ang mga bagay-bagay na ganito para
kahit hindi na natin dadalhin sa shop kaya na natin gawin. Tulad ng ginagawa ko, ito. Para makita nyo, alam nyo kung paano tanggalin yung bushing. Mahal na ngayon ang pagpapagawa ng mga ganito, yung pagpapabaklas ng suspension arm. Ito pala, hawak ko na to. Ito yung tinatawag na suspension arm lower. Ayan, yung parang binti ba kung tawagin, binti ng sasakyan. Ayan guys, at kumuha tayo ng socket para matanggal natin sa pupuk yung housing ng bushing. At ayan nga, masakit yun medyo naipit yung kamay. Nako, ayan nga guys, tapos na. Ayan na, magpapalit na lang tayo guys. Ayan, so nga pala guys, hanggang dito na lang. Salamat sa pag-nanonood.